Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, parang hindi na nais-nais po yung pakiramdam natin. Mula nang magising po ako kaninang umaga, parang nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan. Hanggang ngayon is masakit pa rin. Pakiramdam ko po parang naninigas yung tiyan ko na parang puno ng hangin kasi kagabi hindi po ako makatulog ng mabuti dahil kumikirot nga yung likod ko. Nagpahaplas naman pa ako kay Chrislyn, hindi pa rin gumagaling. Tapos uminom naman pa ako ng pain reliever, parang wala rin hindi epektibo. So nagpahanap ako kay Papa Bits ng buti ng tanduay, yung lapad. Wala naman po siyang nahanap. So yung lalagyan ko ng mantika dito na lapad, isinalin ko lang muna sa plastic galon. Tapos yun hinugasan ko, tapos nilagyan ko po ng tubig na mainit, yung parang kaya ko lang yung init po. So ayun inano ko yung hinat compress po yung likod ko, parang okay naman, medyo nakatulog tayo. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako, basta ganun, parang medyo nakalimot pa ako na hanggang mag-alarm yung cellphone ko alas 5. So bumangon ako, tas yun nagsaing, nagugas ng tas nagkape. Tapos kung magkape, ayun, naghugas, tapos parang biglang sumakit po yung tiyan ko. Yung sakit ba na pinagpapawisan ka, tas yung ng hangin is malamig. Sabi ko baka lang, binaliwala ko lang. Tas yun, pinaligo ko yung mga bata, ginising ko, pinakain, pinaliguan ko yung mga bata hanggang po makaalis na po sila. Ganun pa rin pinagpapawisan po ako. Tapos garden nila Sansan alas 8, nakalis yung mga bata dahil may ganap sila, yung mga twinkler siya may ganap, type B sila. So kailangan 7:30 nandun, nakaalis na po sila. Tas pati mga trabador nakaalis. So kami na lang ni Papa Bits dito. Tapos pagkatapos nilang umalis mga alas 8 yung garden ni Sansan, dali-dali pa akong maligo. Sabi ko baka lang, pwede iligo, mawawala na. Habang po tayo naliligo, medyo parang nawawala yung sakit ng tiyan ko. Nung magbibihis na ako, yun pinapagpawisan na naman ako na hindi ko mawari kung ano talaga yung gagawin ko. Ang iniisip ko, alis ako pupunta ng Cardi. So yun, at inis ko lang, nakapagbihis na po tayo, umabot tayo doon sa eskwelahan ni Sansan, nakapag-Cardi po tayo. So yun, uwi ka agad, daan kami ng tindahan, bumili ng ni Sia Project na Christmas decor dahil hindi pa nakapasa. So daan po kami sa eskwelahan ni Sia, binigay po yung star na binili ko. Tapos sabi ko sa teacher ko, tatambay sana ako dahil baka yung nila Sia, kasi meron po silang ginagawa, baka pagkatapos uwi na hindi pa naman ganun pa rin yung labas nila ngayong alas 11. Sabi ko sa teacher, ma'am, uwi lang muna ako kasi parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ng teacher ni Sia, parang namumutla ka, tas pinagpapawisan, bagong ligo ako ha. Sabi ko nga, oo nga ma'am, parang masama yung pakiramdam mo. Sabi nila, baka nagugutom ka, tapos yung binti ko pinapagpawisan. Mabuti na lang hindi ko si Papa Bits pinauwi, nandun sa labas naghihintay. So sabi ko, ma'am, uwi muna ako, hindi ko talaga maintindihan yung pakiramdam ko, na para bang yung pakiramdam ko po na mahihilo ako. So yun, umuwi ako. Tapos pagdating ko dito, nakita naman po ako ni Madam Rose, sawa ni Sir Ligan, na
hindi mapinta yung mukha ko. Sabi niya, Madax, nung nangyayari sa'yo, sabi ko masakit yung tiyan ko. Tapos piniram niya po ako ng Epicacin. Ayan, Epicacin to ilugod. Tingnan lang yung laman, Epicacin. Niya, mag-ano ka ng sige nga, pahiram ako. Tapos yun, tapos nagbihis ako, ganito, ito na yung suot ko. Tapos, naghaplas, parang, parang lumabas hangin, utot tayo ng utot, na hanggang ngayon medyo masakit pa. Tapos ayun, pinaghanda ko ng pagkain si si Creslin, si Papa Bis na lang po yung pinapunta ko doon. Tapos yung gusto kong kahiga, yung tagilid. Pag nakatihaya, sumasakit talaga yung tiyan ko na, yan parang naninigas yan. Haplas ng Epicacin. Nawawala siya kasi ibang Epicacin po siya. Kasi may Epicacin na hindi maanghang, ito parang maanghang. Sabi ko kay Papa Bits, maghanap ka doon ng ganitong Epicacin kasi yung ibang Epicacin green yung color, yung ganito lang. Papabili ako kay Papa Bits. Yun po yung yung nararamdaman ko ngayon guys. Parang hindi mabuti yung pakiramdam ko. Sumasakit yung likod ko kasi kagabi pa ko nararamdaman ito. Naisip ko tuloy na, iwan ko, marami nang naiisip ko. Sabi ko naman, ba't sinasabay-sabay yung yung bigay na sakit sa akin, na ewan ko lang. Sabi ko, pag hindi ito na gumaling hanggang mamayang 2:00 kasi may meeting sila siya mamayang 2:00, agenda mo para sa Christmas party nila, tapos para sa ganap bukas kasi pa rin po ng Girl Scout, mga Star Scout, Twinkler, pa rin bukas umaga 7:30, tapos pagka 10:00 is games po nila. So pag ganitong sitwasyon, kung ganito pa rin yung sitwasyon ko, yung mga bata hindi makaka-attend. Timing naman po bukas party nila Christian at saka ni Ronald. So yun nga, nandun na si Papa Bits. Sabi ko kay Papa Bits, ikaw lang muna magpunta doon sa eskwelahan, magre-relax lang muna ako sandali kasi hindi ko talaga kaya yung nararamdaman ko. Iwan ko ba, parang manganganak ako na hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon guys. Na parang, ewan ko, naninigas talaga yung tiyan ko, na pakiramdam ko po is punong-puno ng hangin na, ayan, naka-electric pa naman po tayo. Pinagpapawisan kasi ako. Yan, kahit may electric pan tayo, yung mga binti ko pinapagpawisan talaga. Gusto kong sumiar, wala naman, hindi naman po ako napupupo ganun, pero parang humihilab yung tiyan ko, na utot po ako ng utot, na parang sorry po sa mga kumakain, na para bang puno talaga yung katawan ng yung katawan ko, lamig at saka hangin. Kahapon wala po akong vlog kasi yun nga, parang hindi po na yung hindi pa ako nakaka-focus. Hindi po ako nakaka-focus kahapon dahil kahapon magang-maga pa ako naglaban na. Pag alis ng mga estudyante, tapos naman din po akong maglaba. Inerli ko po yung yung paglaba ko. Kasi yun, iniisip ko nga na para yung trabaho ko matapos. Pag alis ng mga estudyante kahapon, pati trabador, tapos din po ako maglaba. Gumigising po ako or bumabangon 5:00 pa lang. Yung umpisa ko pong ginagawa, magsaing, tapos magluto ng ulam ng mga bata. Tapos papaliguan sila, tapos saka na po ako magkakape. Kanina medyo talaga yung likod ko, sabi ko magkakape muna ako. Balak ko naman pong maglaba kanina na naman kasi maaga pa, so itinigil ko muna. Yun, iniisip ko mamaya-maya na naman.
Yan po yung nararamdaman ko ngayon guys. Parang hindi okay talaga yung kondisyon. Likod ko talaga yung Sabi ko naman, hindi naman umano yung pain reliever na bigay sa akin. Parang walang epektibo. Nagpaano kay Papa Bits kagabi. Nagpamasahe po ako, nagpa-plus, nagpamasahe. Tapos yun, gusto ko talaga na yung likod ko maanuhan ng mainit. So yun nga, nagano po ako kagabi, yung lalagyan ng mantika, kinuha ko muna yung laman, sinalin ko sa plastic galon. Tapos yun, inipit ko dito sa likod ko, inipit ko sa panty ko dito, at medyo nakatulog tayo. Paggising ko naman sa umaga yung tiyan ko na naman yung masakit. Iwan ko ba anong nangyayari guys, hindi ko maano. So ay ngayon ng oras, alas 11:10 na. Pag alas 2 merong meeting si Sia. So sabi ko kay Papa Bits, ikaw lang muna magpunta doon sa school, magre-relax muna ako saglit, papakiramdaman ko hanggang alas 2 kung makaya natin. Kasi pag humihiga ko, gusto ko tagilid lang. Hindi po nakatihaya. Kung nakatagilid pa akong humiga, yun parang utot po tayo ng utot kasi naiipit yung tiyan ko. Para po tayo ditong nanganganak guys. Na pag may bumibili nga, nahihirapan po tayong tumayo. Si Papa Bits nandun man lang kasi sa sa kwarto. So, mag-vlog muna tayo guys na ganitong sitwasyon po. Dahil masakit talaga yung tiyan ko, masakit na parang umaakit po sa ulo. Umaakit na pakiramdam ko parang masusuka ako. Inisip ko naman wala naman pa akong kinain pa ngayong umaga kundi nagkape lang po ako. Tapos sumama yung tiyan ko. Tapos gusto ko yung tiyan ko iipitin, nawawala yung yung sakit. Tapos gusto kong miga, ganito lang nakatagilid. Pag nakatihaya, yun, parang yung tiyan ko parang parang hinihila yung sakit. Yan. Haplas lang po tayo ng Epicacin, haplas na kunti na lang nga yung laman, maubos yung Epicacin oil ni Madam Rose. Na gusto ko naman pong kumain, pero parang hindi ko kayang kumain, parang isusuka. Masakit sa ulo. Or baka yung dahilan naman ng pagsasakit ng likod ko dito sa hinihigaan namin ni Breslin. Pero marami naman pong patong ito. Kasi sa ilalim may tarpaulin, tas may karton, tapos ayan, floor mat, banig na may foam, tapos floor mat, tas banig na plastic, tapos dalawang makapal na kumot na tinupi ko. Yan, nandito na si Papa Bits, hindi lang nagtagal kasi alas 11 na nga, labas na nila Sia. Narinig ko na po yung yung tunog ng motor. Tsaka si Sia, lang nila ngayon, meron po silang activities, mga twinkler. Sila lang po yung nagpunta ngayon doon sa school. Yung ibang mga kaklase niya na yung hindi registered sa Girl Scout, hindi pinapunta. Tapos naka-type B po sila, kaso lang wala pa si Sia short na Girl Scout, kundi dress lang.
Ang yung pinasuot ko na lang sa type B niya, naka-jumper. Pero naka-Girl Scout, ano po siya, t-shirt. Yung white t-shirt. Pagpunta ko kanina, siya lang po yung naiiba. Yung iba nagpaka-short talaga. Kasi wala siya. Yung dress lang po yung uniform niya. Yan lang po yung type B ngayon ni Sia. Tingnan niyo. Yan, nagrereklamo siya. Kasi siya lang daw kuno yung naiiba. Hindi daw kuno ito yung dapat isuot. Pero nag-chat pa ako sa teacher niya kung wala pang siyang Girl Scout na short. Kung okay lang na iba lang yung suot. Ang importante naka-t-shirt. Sabi ng teacher niya okay lang. So yun, pagdating niya sa school, siya lang po yung naka-jumper. Yung iba, type B na type B nga. So okay lang naman po yun kasi yan, naka-ano na siya. Wala ko na perde. Ha? Nag-winner ako. Hindi ka na perdi? Nag-winner ka? Anong ginawa nyo? Diri, dito layra nagkuang kan, dito lang kaluyo na room, hira nag-activities. Ano doon yung buhat, ano yung ginawa? Kasi pagpunta ko doon sa eskwelahan, wala sila sa room nila. Nandun sila sa ibang room. Mga lahat ng twinkler. Meron po silang ginagawa, nag-art po sila. Hore ka pumalit sin kuan. Oh, yang medyas nyo, wag mong dumihan kasi susuot pa yan bukas. Magpaparid pa kayo bukas. Uy, di tayo makapaglaba pa kasi masama yung pakiramdam natin. Ha? Nag-scout. Di, pagkuan na, pagbis. Sige na. Walang klase, ugma, parid ka mo, may parid. Yan, lumilab na naman yung tiyan natin. Sinapagbihis na. Mas lalong sumasakit guys yung tiyan ko. Ayan si Sia, nagpapaano pa ko sa kanya. Papalagay na Ibikasin. Umihilab talaga, umihilab yung tiyan ko. Nakadalawang balik na po ako sa CR. Pero wala naman, wala. Umuupo lang ako sa bowl. Iwan ko. Wala naman po ako talaga nakain. Kasi naalala ko, bata-bata pa kami pag sumasakit yung tiyan. Tapos tinatanong kami ng lula or nanay. Tinatanong kung anong nakain. Tapos kung ano yung nakain namin, nandyan nagmulang sumakit yung tiyan. Sinusunog. Tapos pinapausok sa'yo. Tapos yung sinunog, tinutunaw sa tubig at ipinaiinom. Wala naman akong kinain pa mula kaninang umaga, kundi nagkape lang. Yung kape yung susunugin ko. Parang nagpapapartira po tayo kay Sia. Umihilab talaga, umihilab. Ano na po yung oras? 12:30 na. Malapit na yung meeting nila Sia, 2:00. Si Sia yung papaatinin ko sa Kailangan pa naman yung meeting nila ngayon kasi para sa agenda bukas. Wala. Pag tayo ang napinding, wala. Sina, ilutin mo ng ilutin. Ilutin mo yung tiyan ko. Kagabi likod daw, ngayon naman tiyan.
Ayaw pag masahiya. Hindi. Diyan ito. Ano mo lang ganyanin lang. Papyurin mo. Masin. Pababa. Yan. Kailangan ko talaga ng ng kumbaga sa bagong panganak yung pang paano ba ng sa waray talim bughat binat, kailangan ko magpahilot ng pampabinat. Baka nabinat na tayo sa ka hardworking, overpatig na po tayo, maraming nananakit sa katawan natin. Yan dyan masakit, dyan masakit. Oo, masakit dyan. Yung masakit sa akin yung sa banda puson. Hindi naman ibig sabihin nito na kakaroon ng regla, kasi matagal na po tayong hindi dinadatnan. Mag 2 years na. Pero minsan meron tayong nagkakaroon tayo ng spotting minsan. Baka po ito sa tawag doon, matanda na. Sinahilot-hilot. Sumasabay sa init ng panahon. Yung banda sikmura ko naninigas. Yan, pag dinudoon, dinidiin, nawawala yung sakit ng tiyan. Manganak na si Mama Dak. Nanganganak daw po ako, sabi ni Zia, manganganak. Ay, kadalawa ng anak. Alauna imedya na yung oras, guys. Ayan, nag-chat yung teacher dahil importante daw lang kuno yung meeting namin, maraming pag-uusapan. So ayan, bihis na lang po tayo. Amoy epicacent oil. Medyo kumalma naman po yung natin, sakit ng tiyan. Bahala sila, maamoy nila ako na amoy epicacent. Wala po tayong magagawa. Papabits, hindi naman yan na-attend ng meeting. So tayo talaga. Nimidyas lang po ako dahil parang nanlalamig yung ko. Yung talampakan. Oh my gosh. Siya. Saan ba yung suklay ko dito? Suklay. Asan na yung suklay? Siya. Basa pa yung buhok natin kahit pasado alauna na. Kasi nga kanina, card din ni Sansan, naligo pa tayo. Oh my gosh. Walang choice, guys, kahit masama yung pakiramdam natin, pupunta tayo sa eskwelahan. At saka yan medyo nagkulimlim. Yung mga nilabhan na sapatos ni Sansan. At nandyan na pala si Sansan. Si Sansan lang muna yung iniwan ko sa tindahan. Dahil half day lang po sila ngayon. Medyo nagkulimlim po, guys. Mabuti na lang kasi parang tayo sa init ng sikat ng araw. Sa init ng araw. Tsaka nagbaon lang po ako ng hindi.
candy mint dahil hindi pa tayo kumain. Dahil walang ganang kumain. Yung ulo ko talaga parang gumaganon. Makikinig lang po tayo mga ilang minuto sa meeting. Amoy picasin oil lang po tayo guys. Amoy picasin oil. Nagano lang pa ako ng alcohol sa kamay. Nawala yung sakit ng tiyan ko guys dahil pinapag-sweep kami ng teacher. Ayan, nagbunot tayo. Ayan sila, nagpo-floor wax pa. At ayan, dumiritso po tayo dito kay Chrislyn. Pinapag-floor wax din po sila, pinapag-sweep. Tapos magpa-practice po sila sa re-reciting nila para bukas sa Star Scout nila. So dito lang muna tayo mag-antay. Parang pakiramdam ko guys, magaan yung katawan ko. Dahil wala pang ang laman yung tiyan natin, kundi yung kapilang kaninang umaga. Kasi yan, medyo kumikirot na naman yung likod natin. Kasi grupo-grupo, pinag-sweep po kami doon sa room ng teacher ni Sia dahil pagkakatipon-tipon lang kasi yung mga schedule ng mga sweeper hindi po sweep. So yun, nagkatipon-tipon po kami. Yun, dalawang grupo. Nag-sweep po kami. Yung iba nag-floor watch, yung iba nagbunot. Ako nagbunot na lang. Kasi marami na po yung nagwawalis. Sabi ko kay teacher, sa amin hindi po ako nagbubunot. Yung lampaso ba, pinapaglampaso sa sahig. Parang naiya yung teacher na nagaano po kami. Pero para sa mga bata naman yun, okay lang. So, bukas naman po yung ibang ganap. Mabibisi po tayo umaga pa kasi alas 7 yung alas 7:30 yung pared ng mga girls, Star Scout, Cub Scout, yun. Mga bata naghahabulan. Baka tayo, masagi. At saka binigay ng teacher ni Sia yung activity nila kanina ni Sia. Yan, maganda po yung result. Bali, po ito? 4 ka piraso. Wala naman silang para sa second quarter na. Second quarter po. Yan, maganda yung result ng ni Sia. 25 items, meron po siyang 21 check, 23, 24, yan, 22. Bali, 4 po. Napakagaling naman ni Sia. Mataas yung nakuha niyang score ng second quarter. Mother tongue, tapos in numeracy po, tapos ano po to, wala naman nakabutang, wala naman pong nakalagay, basta 23 check po siya. Yung kunik-kunik po, kunik-kunik, magaling siya sa kunik-kunik. Tsaka literacy. Tataas ng score ni Sia. Mga ganito pong mga nila, leksyon. Ayan. Mga kunik, aray. Mga kunik-kunik, ganyan. Pagbibilang. Nakakaano na naman si Sia. Ayan. Tapos dito sa likod, last mayroong nakasulat dito na, pero ini-explain naman siguro ng teacher.
Yan, meron pong nakasulat dyan. Ayan. Identify daw your gender. So, girl naman po siya. Ito po yung kinuluran. So, chick po siya. Sana tuloy-tuloy yung ano ni Sia. Yung madali po siyang makakatch up ng mga lessons. Wala, hindi po siya tinuturuan. Siya lang talaga. Tas ayaw niyang tinuturuan po siya sa mga assignment niya. Ayaw niyang magpaturo. Siya lang talaga yung naggagawa. Natutuwa na naman yung mama niya na ganito po yung score. Si Creslin din, matataas yung score niya ngayong second quarter. Card din nila Sansan kanina, medyo tumaas din po yung grades ni Sansan ng second quarter. Na halos hindi po tayo makapunta kanina ng Cardi dahil yun nga masakit yung tiyan natin. Tapos ngayon, pinilit natin maka-attend ng meeting ni Sia kasi kinakailangan dahil maraming pinag-usapan. Ayun. Wala tayong choice kundi umattend. Kasi pag hindi naman tayo umattend, sa GC lang po tayo mag-update. Parang hindi updated. Kailangan yung personal is nandyan din. So, ayun, nakag-sweep tuloy tayo. Tapos, ayan, medyo naman naninigas na naman yung tiyan natin. Iwan ko. Tapos, pag uwi ko, mag-ano po ako gusto kong humigot ng sabaw. Sabaw na maanghang. Magluluto na lang po tayo ng ramen. Lagyan natin ng itlog. Tapos, lagyan na lang din ng siling maanghang. Kasi parang yun ang gusto kong higupin ngayon pag uwi. Magaan na magaan talaga yung katawan natin. Dahil hindi pa tayo nakapag-almusal, hindi pa tayo nakapagtanghalian. Kasi yun nga, parang nagugutom ako, pero parang hindi ko gustong kumain. Yun, naisip ko, umigup lang ng sabaw. Overtime ngayon sila Ronald. Meron naman doon lutuin na isda. Paksiwin na naman. Lagyan ng talong. So, bahala sila. Sila muna yung magkikilos. Relax muna tayo. Ngayon, pagdating, pag ano ko naman, hi ma. Uwi ko naman, laban ko muna yung t-shirt na Girl Scout ni Sia dahil gagamitin bukas pati yung medyas dahil nagkadumi. Yun lang muna yung lalaban natin. Yan, dighay po tayo ng dighay. Puno talaga ng hangin yung katawan ko. Puno ng hangin. Hindi naman tayo gustong magpahangin, mag-electric fan. Yung katabi natin gusto ng electric fan si Christine. Yan, nakatutok sa amin, sa harapan. Oh my gosh, mga bata, naghahabulan. Yan, hinahanda na po ng mga teacher yung para sa ganap nila bukas. Yung mga high school, may camping. Yung mga hanggang 4 to kinder, wala. Half day lang po sila. Parade, tapos games hanggang tanghali lang. Wala po pa yung sundo namin. Ayan, naglakad po kami ni Creslin hanggang dito sa May Tulay. Tambay lang muna kami dito sa May Tulay. Wala pa si Papa Bits. Alas 4 na po yung oras. Ayan na si Papa Bits. Tatawa
tawag ka ni Walin, wari ka man kuno babaton. Kaya pala si Papa Bits hindi nakasagot sa tawag ni Mama Walin kasi si Mama Walin yung kinuntak ko na tawagin si Papa Bits para sunduin kami. Nandun pala siya sa CR. So yan, pauwi na po kami. At ayan, nagluto na nga tayo ng kanton. Higop muna tayo ng sabaw para mainitan yung ano natin, sikmura. Nagyan ko ng sili. Nabangkon muna yung mga puti kasi gagamitin bukas. Nagliwanag yung paningin natin, guys. Makainom tayo ng mainit na sabaw at saka maanghang. Saka yan, meron nagbinta na naman dito sa amin ng sitaw. Naghatid eh. Kilos na naman tayo, guys. Kilos. Medyo okay na po yung ano natin, pakiramdam. Yan, yung sobra natin na noodles, inano ng mga bata kinuha. Parang masakit din po yung ano. Parang masakit din yung tiyan nila. Na uminom din. Yan yung sili natin. Kontento tayo sa anghang. Ako na yung bayang buwan. Nagkalat pa si ano, si Chrislyn dito sa lababo ng ano ng noodles. Yan, tingnan nyo. Nagkalat pa siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo pwedeng mag-ano lang, mag-istipot. Kasi pag hindi tayo kumikilos talaga, pakiramdaman na lang po natin yung sakit natin. Walang mabuting nagaganap. Kaya mag-ano tayo na para po gumaling. Gumawa tayo ng paraan. At yung salamat kay Madam Rose sa efficacy oil niya. Epektibo. Talagang masasabi ko po na pinasok po talaga tayo ng ano, ng hangin kaninang umaga. Yan, pinagpapawisan po yung ano natin katawan. Hindi tayo nakatiis, guys, na puti lang po yung labhan. So dumating naman sila Christian at saka si Ronald. Ayun, hindi pala nila ano overtime. So meron silang dalang ulam at saka bigas. Yun, inubos ko na lang po yung labahan ko para wala na din po akong problema bukas dahil maaga pa po kaming aalis ng mga bata dahil parin nga. Saka yun, si Ronald na lang po yung nagluto. Si Ronald po yung nakatuka. Yan po, bumili po sila ng bigas. Nandyan po si Ronald. Siya po yung nagluluto. Samantala tayo naman is dito. Nag-continue po tayo sa paglaba na ayan. Handa na po yung mga puti. Dadry rin. Paandar na lang. Hinihintay ko na lang po na matapos yung ipangalawang salang. Natapos din tayong maglaba. So, ayun, maghahanda na si Ronald ng ano, pagkainan. Nakaluto na din po siya. Makaka-relax na po tayo.
Tinapos ko kasi sayang po yung yung sabon ko sa puti. Pag itinapon ko, medyo ito lang naman po yung mga labahan natin. So, inano na lang po natin nilahat. Timing naman na dumating sila Christian at saka Ronald para sabay-sabay na. Para bukas wala nang problema. Focus naman tayo sa appointment natin bukas. Bukas na araw dahil scouting po nila. I-check natin kung ano yung niluto ni Nunax. Ano po yung niluto ngayon kasi yung isda hindi naluto. Para bukas na lang. Wow! Ayan. Nag-adobo po siya. Adobo na merong patatas. Pray. Pray in the name. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank Father, Son, Holy Spirit. Amen. Yan. Kainan na po. Ang tubig po dyan. Ano yung palit? Imo. Ay, kwarta. Ubus na takman. Ano ka muna kwarta? Kain po tayo. Kain po tayo. Mainit ano. Mama, singkaon. Kain ko ka ma. Panain. Pangain. Ano nga pangain? Kain tayo. Kain tayo ko, no? Kain tayo. Kain po kang gulay. Hindi na gulay yung Rasen. yung sitaw. Paksiw tas buwas kuan. Utan na hatok. Nigeria agad ko na alit. Parang pinpress ito. Papa Beats.